Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa aking FB page. Please do follow me on Facebook, Cheryl Cosim, syempre. At mag-subscribe din po sa ating YouTube channel para mabalikan po ang mga dati nating episodes. Cheryl Cosim pa rin po ang ating YouTube channel. At ngayon ay araw na ng Thursday. Nangalahati na tayo sa ating linggo. At isa po sa mga paborito nating araw, syempre Thursday, dahil ay araw po ng MX3. Usapang kalusugan po tayo. Unang araw din ng Pebrero, Love Month din. At kompleto po kami, of course, Dr. Edwin Bien. Hi, Doc Bien. Hello there. It's Thursday and it's 2 days to go before it's Saturday. Yes! Kaya din yung energy ko. Actually, sabi ko sana nga hindi maubos yung energy ko. Medyo ngarag po. Kayo, I'm sure marami nakaka-relate dyan. Di ba? Pag may mga weeks po talaga tayong ngarag. Tapos nagkataon pa. Bakit pero ka ngarag? Blessing. Kaya anong lang mangyayari sa Sabado? Kailangan ko kasi tapusin lahat this week para paglipad ko ng Sabado, ngayon lang naman ako magbabakasyon, planchado na at naka-layout na ng tama. Lahat ng iiwan ko pong trabaho. Saan ka lilipad? Diyan lang, sa tabi-tabi. Doon sa may mga hula-hula. Ayan, pinaghandaan ko to, talagang pinagplanuhan. Deserve naman dahil golden girl na ako. Oo. At may dala ka naman sigurong grass skirt. Aha. Doon na lang, hanap na lang tayo doon. Pero mas mura dito no? Oo. Ayan, so mamimiss ko kayo next week. Pero dito pa naman tayo hanggang bukas, mga kapatid. 1 week lang naman. 1 week lang ba? 1 week lang. Oo. Siyempre, kailangan nandito pa rin po tayo sa trabaho. Pero, ito to celebrate life with my family. So, and a very special mark in the life of Miss Cheryl Cosim. 50. Pero iba pala yung pinagdadaanan pag magsi-50 ka na. Or siguro parang bawat dekadang matatapos mo, nandoon kakaiba. Naalala ko noon when I turned 30, nag-singles for Christ ako na retreat. Kasi medyo hindi mo alam ano bang direksyon ng gusto mo, ano bang gusto mo sa buhay, ano na ba, nasaan ka na. Pag 50 ka na, yung 40 actually, yun lang parang nangangalahati na ako sa buhay ko. Ano pa bang pwede kong gawin? Pag 50, sumobra ka na sa kalahati, parang you have 10, 20 years to go. Parang sobra ganon. ka naman. Anong 10 years, 20 years minsan to go? Konti pa. Iba, diba? Dadagdagan naman natin so, nandoon, iba-iba yung nararamdaman mo. Iba-iba yung pinagdadaanan ng katawan mo. Physically, mentally, emotionally. Yeah. Talagang lahat. And I'm sure, whether babae or lalaki ka, pag tumutungtong ka sa ganitong edad, marami po tayong pinagdadaanan. Yan ang isa sa gusto nating pag-usapan. Mga nagkaka-edad. Yeah. Yes. Pero ikaw naman growing gracefully. Ayan, gusto natin maging pa rin, young at heart at magkaroon ng healthy na pangangatawan. That's right. Diba? That is right. Tatalakayin po natin kung ano ang role ng antioxidants. Diba? Ano ba yung mga free radicals na pinagsasabi, naririnig natin? At paano yan nilalabanan ng antioxidants? Gaano kahalaga po yan sa ating pang-araw-araw na kalusugan? Ano po ang role nito laban sa maagang pagtanda at iba't ibang age-related diseases? Yan po ang ating question of the day. Ano ang iyong tips para gumanda o pumogi? Hindi lamang po out inside and out tayo. Kasi hindi naman pwedeng, ayaw naman natin ng gawang-gawa lahat lang ng mukha, ng panlabas mo, di ba? Banat na banat. Oo. Pero ang tanda-tanda na ng inside, internal organs mo, hindi rin po yun maganda. Gusto natin overall health. That's right. At talaga pong mga kapatid, sali kayo sa ating discussion kasi ni-request ko talaga to Talaga, oo. Just at the right time. Oo. Sabi ko, ita-timing ko siya dahil 50, golden girl na nga po ang inyong lingkod next week. So sabi ko, Alam mo masingit ko, ang layo mo dun sa TV show na pinapanood ko, yung The Golden Girls. Ang layo. Napanood niyo po ba yun? Talaga sila mga puti na lahat. At saka sobrang na-nakakatawa yun. Na-enjoy ko yung Golden si Girls Betty na yan. White, Binabalik-balikan ko yan sa YouTube. Pero kumbaga ang layo mo naman doon. Tayo naman kasi, maganda, tayong mga Asian,
Talagang yung pagtanda natin kumpara sa mga Caucasians, diba? Malayo talaga. Pero mga kapatid, yun nga, hindi lamang sa panlabas na anyo mo mararamdaman yan, diba? Pati sa paggalaw or even kung paano tayo mag-isip. And dumadating yun sa buhay natin, napapansin natin, may mga pagbabago. Sometimes, pag overwhelmed tayo sa pagbabago, you can't keep up with it. Naaapektuhan ka emotionally and mentally. So, pag-usapan natin yan sa mga nagkakaedad, mga nasa 40s and 50s and 60s. Tara, kwentuhan po tayo na Doc Bien. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. At dahil katuwang po natin ang MX3 na tumutulong po sa atin na labanan yung pagtanda. Dahil high in antioxidants also, ang balat po ng mangosteen. Dati ako, nung simula ako, once a day lang ako ng MX3 capsule. Lalo na yung L-carnitine. Now, because you said nga, I realized it's all natural. I can take it twice a day. Yes. Para yung energy ko na susustain, and then pagdating sa gabi ko, pag bago matulog, at least habang nagre-regenerate yung katawan mo habang natutulog, cells mo habang tulog ka, may tumutulong na suplemento. Kasi na talaga namang napagod yung araw mo, di ba? So, sali kayo sa ating talakayan dahil 5 po ang pipili natin. 5 po sa inyo, makakatanggap ng ating MX3 gift pack. Pakikita natin ni Direk yan. Yung kapsula po natin, MX3 500 mg, yung ating MX3 Plus, yung ating MX3 Coffee Mix, yung ating MX3 Tea, at syempre yung ating Bible kung sakali. Yan po. Holy Bible or Daily Bread, mga kapatid. Ayan, kaya simulan na po natin ang ating discussion. Ayan. Okay. Sige, pag-intindi mo sa amin na ito, dumadaan sa pagtanda. Kagaya si Doc Bien, tingnan nyo, he's aging gracefully. Sino mag-aakala kay Doc Bien that he's already... Wag ito sabihin mo lang libre na ako magsine. Ayun, na meron na siyang senior card. May benefit may benefit. 20%. Hindi lang sa pila. Hindi libre yung sine o may araw na libre. Lunes, libre sine. Lunes. Hindi ko pa nasubukan. Pero kapag may pila, pinauuna may sarili kang may diba? Buti walang sa'yo. Sumisita na, teka po, pang senior po yan. Diba? Yun ang gusto mo, diba? Okay. Talaga ba? Ayan. So, ayun po. Siguro, hindi lang babae. I'm not sure na, hindi naman porket naintindihan nyo ng mga doktor. I'm sure meron din nararamdaman mo rin yan. Ano ba ang nangyayari, Dok? Pagka sa katawan ng tao kapag tumatanda? Sige nga po. Para at least ang pagkakaunawa po ninyo ay visual, hindi lamang yung pakikinig sa amin. Naghanda po ako ng 4 o 5 litrato na marirealize ninyo ano nangyayari sa ating katawan. Tingnan natin directly yung ating picture number 1. Ang cute natin nung bata tayo, sa picture number 1. Tapos palaki tayo ng palaki. Nung teenager tayo, hindi natin naiisip na magkakaroon tayo ng changes in our body. Ayan, Tapos, syempre, nung tayo at 30s or 40s, we feel we are all powerful. Hindi tayo magkakasakit. But once we reach 50-ish, doon na natin mararamdaman ang maraming pagbabago sa ating katawan. Kaya tingnan natin yung picture number 2. Mga changes po ito na normal sa ating katawan na hindi nyo dapat ikatakot. Teksto lamang ito, pero at least mapaliwanag ko pa rin po sa inyo. Direct ipakita natin yung picture number 2. Mararamdaman nyo ang pagbabago sa inyong sensory o pakiramdam. Marami na kayong mararamdaman na kirot-kirot. Normal yan. Yung mga inyong brain ay loading. May sinabi sa inyo, pero parang ang tagal ninyong maalala. Yun dapat. Yung ating mga muscles, mahina na yung ating pagbubuhat, Yung kaya natin dating gawin, hindi na magawa. Yung mga nakakain natin dati, hindi na natin ma-absorb. At yung puso natin, nakakaramdam tayo ng pagbigat sa ating dibdib. Ganun na rin yung paghingal. So, normal po yan. So, sa picture number 3, maging yung itsura ng ating katawan, makikita natin, nagbabago din. Huwag po nating ikatakot yon. Tingnan natin yung direct yung picture number 3. Tingnan nyo, lumiliit pala tayo, nag-shrink pala yung buto natin. So kung dati na tayo ay nasa mga 5'7", 5'8", magugulat ka kung ikaw ay maging 5'5". Pero ang inyong sapatos, mapupunan ninyo, sumisikip. Lumalapad ang ating paa.
Ganon ang pagbabago sa ating katawan. At bakit nangyayari ito? Isang bagay lang. Itong picture number 4, medyo scientific ito, Miss Cheryl. Ipakita natin direct, ito yung tinatawag na ating chromosome. Yan yung ating sa cellula. Yung dulo po nito ay may tinatawag na telomere. Ayan. Okay. Tingnan nyo. Ang telomere yung kulay blue o purple. Yan yung nagdedetermine ng ating edad. Okay. Makapal yan habang bata tayo. Okay. Habang tumatanda tayo, lumiliit yan. Kagaya niyan, umuonte. Yan, no, lumiliit, umuonte. Yun ang nagbibigay pampabata sa atin, yung telomere na yon na nasa bawat selula natin. Kaya kapag yung selula natin, alaga natin, hindi agad iikli yung telomere. Meron bang nalalaklak na telomere? Pang-alaga sa telomere. Nilalaklak kayo. Akala mo milk tea lang, no? Ayun Parang pala. bibili ka ng marami. Pabili po sa tindahan. Ayan. So ano yung mga normal at hindi normal na pagbabago sa katawan dahil sa pagtanda? Marami. Again, ipapakita natin, Miss Cheryl, sa buto. Tingnan natin itong picture number 5. Bumabaluktot yung ating likuran, kaya kapag tayo hindi nag-ehersisyo, mas mabilis ang pagbaluktot niyan. Kaya kailangan manotice nyo yung posture nyo pag ni-slouch kayo, lalo na pag nanonood kayo ng TV o nasa computer kayo. Tapos tingnan po ninyo yung inyong ngipin. Mapupunan ninyo na umuurong ang inyong bagang sa picture number 6. Tingnan natin direct. Marami tayong hindi na kayang kagatin. Tapos mapupunan mo, parang lumalabas na, sa Bicol ang tawag namin doon, yakmo. Umuurong ba naman yung magang natin forward? Kaya nadadamay dyan pati ngipin natin. Number 7, yung ating puso. Yun. Oo. Nahihirapan na siya kasi sa ayaw at gusto natin, pwede siyang lumaki ng kaunti. Tingnan niyo yung bandang kanan. Yung old. Mas malaki siya, di ba, kaysa doon sa nasa kaliwa. Lumalaki yung puso kasi nga naman, nagtrabaho siya ng napakatagal. Oo. Yung utak natin, Miss Cheryl, sa Sabi picture nga. number 8. Okay, well, let's see. Tingnan natin to, picture number 8. Yung alala mo pa ba yung PLDT number mo dati? 6 digits yun, di ba? Naalala ko yung yung unang-unang cellphone number Cellphone. ko. Oo. Pero PLDT hindi na. 5397878. Very Yun, good. kabisado Very ko, good. Bakit ang naaalala ko pa rin yung social security number ko sa Amerika. Sa Amerika, kailangan yan Kasi hindi ka makakabili nang wala kang SSS number. Pero marami tayong hindi na naaalala. Marami. Usually, yung kaharap natin. Yung classmate mo nung high school, ano nga ba pangalan mo? I've always been bad with names. And kaya minsan nahihiya ako. Oo, pero yung memory ko talaga, napapansin ko yan dahil pag nagkakwentuhan kaming magka-classmate or my cousins nung mga nangyari nung bata, nakikinig lang ako, talaga nangyari yan? Talaga ginawa ko yun? Talaga? Hindi ko maalala. Oo. So, isa na ba yun? Kasi kasama may physical explanation yon. Okay. Yung picture number 8. Tingnan natin yung picture number 8 direct. Imagine, nakakatakot din isipin na yung brain natin na dating punong-puno sa kaliwa, ayan, picture number 8, ayun, kaliwa, ay punong-puno siya ng matter, gray and white matter. Tapos, pagdating sa kanan, nagliliitan. Oo, nagkakaroon ng cortical thinning. Nagliliitan. That is why. Kaya, wag niyo pong pagtawanan ng mga lolo't lola natin, bakit hindi na maalala. Kasi nga, yung brain po nila is smaller than the usual. Yan. So, talaga pong may pagbabago at may pagbabago pag nagkakaedad tayo. Kaya dapat naiintindihan natin to para it's easier for us to embrace it and to accept it. Pero isa pa, ihahabol ko, apektado rin ba sa pagtanda ang sex hormone? Ouch! Yan. Yung sex hormone production sa ating katawan at ito, baka napapansin kasi minsan nagkakatampuhan marahil ang pag hindi naintindihan ng isa, yung sexual desire. Ayan, pakipaliwanag nga, Dok, para hindi isipin ng isa sa mga mag-partner na wala nang gana sa kanya or may ibang kinahuhumalingan, mga ganon. Hindi na ba ako maganda para sa'yo? Hindi na ba ako pogi or sexy or, diba? Ayun. Nasa picture number 10 yun, direct, para at least maunawaan po ninyo na ito ay nangyayari talaga. Ayan, tingnan natin makikita natin may graph dito na yung kulay asul, yung lalaki yon, testosterone yon. Tingnan nyo, pagdating ng 60,
O kahit nga lang 40, pababa na siya eh. Oh. Oo, ayan. Yung pula sa mga babae. Oo. Ayan, para maintindihan nyo. O, tinan mo, 40 rin, pababa na. Ang peak natin, nasa 30s. 30 talaga ang 30 peak. Kahit na 35, mataas na mataas pa yan eh. Pero pagdating mo ng Pag 45, 45, ayan, bumababa na sa babae. Nagsisimula na. So, ang tendency niyan, nagda-dry na ang many parts of the body ng babae. Grabe kayong mga lalaki, ang haba Hanggang 80 pwede. Hindi naman. Mababa na rin yan pagdating ng 50, makikita mo. Pero, hindi kasing baba kami, biglang drop. Kasi mayroong menopause kagad sa babae. Sa lalaki may andropause pero later mga 60s pa. And that is why may mga lalaki na nagiging naggo-golf ng naggo-golf, may babae na nagiging golf widow kasi nga hindi na nagkakaintindihan yung dalawa. Ayan. So for women, yung estrogen daw po drops to around 40% between ages 40 and 60 years old. Para sa lalaki naman, yung testosterone nyo, nagda-drop around 40%, pero by the age of 80 pa. Ay, hindi. Pag 80, 0-0 na yan. Ayan, medyo bababa na. So, siguro para maintindihan, ano ba ang role ng estrogen? Bakit? Pag nag-drop, anong naaapektuhan? At ganun din yung testosterone level pagdating naman sa lalaki. I-rewind natin nung ikaw ay teenager, puberty age. Okay. Yan. Yung kabataan, pagdating ng mga 10 taon, babae ito 11, 12, halos wala pang dibdib. Hindi ba? Ang katawan niya, diretso-diretso pa. Pero pagdating niya ng teens, 13, 14, 15, nagkakakorte yung katawan. Nagiging sexy, nagkakadibdib. Nag-iiba rin ang boses. Because of the estrogen. Okay. Yon ang nagbibigay pagkababae sa inyo. Ngayon, napakahalaga yon dahil yan din ang magdadala sa inyong pagbubuntis in the future. Kung babagsak nga yan, lahat nung natandaan mo nung ikaw 18, 19, 20, mawawala unti-unti yun. Natutuyot kami. Natutuyot. So, bumabalik nung ikaw puberty level, nung mga 10 years old. Nafa-flat ang dibdib, nafa-flat ang puwet, o kaya lumalaki ang katawan. Kaya kailangan ating aalagaan. Aalagaan. Hindi naman po natin sinasabing lahat po tayo magkakaganon. Hindi lahat. It's how we take care of ourselves. Yeah. Sa mga lalaki, pag nag-drop ang testosterone, Ay, ang nangyayari. anong role ng testosterone? Pagka-macho ba yan? Yan ang nagbibigay sa amin ng aming muscles. Kung sakali, nagpapaganda ng aming boses na mababa, ganyan. Tsaka nagbibigay sa amin ng drive. Yung pagiging alpha. Pag bumababa na yung testosterone, nagiging backseat. Backseat na kami. Okay, pag bumaba ang estrogen level ng babae at bumaba ang testosterone level ng lalaki, parehong nakaka-apekto yan sa sexual drive? Both. Ayan. Kaya, the desire yung desire. and the functionality. Ayan. Kaya at ito pong sa ganitong edad natin, yung kagaya tayong mga babae, 40s to 60s, and then ang lalaki is mga 60s to 70s. Pag ganoon, kasi minsan naisip natin, wala na siya, hindi niya na ako love, or hindi niya na ako mahal, or wala na siyang attraction sa akin. Pero dapat something na dapat na pinag-uusapan nyo. Kung dati po ay siguro, twice, paano ba do usually? Twice or thrice a week. Ngayon, tapos napansin nyo, naging once a week, diba? Tapos ngayon, napansin nyo, every other week. Tapos minsan, once a month na lang. Bago po umabot sa ganun, or kung napapansin nyo na ganun, imbes na nag-iisipan kayo ng di maganda sa isa't isa, hindi nyo pinag-uusapan, pag-usapan nyo po. Kasi may kinalaman pala yung ating pag-iedad. Not because na, siyempre lalo na sa lalaki, maybe it's harder for you to open up sa mga babae. Pero siguro tayong mga babae, mas simulan natin na, bakit kaya ganito? Baka pag naging comfortable na si mister or yung partner nyo, ganyan din ako Minsan kasi it's harder na i-accept sa lalaki na bakit ba ganito si Manoy? Parang medyo hindi masyadong active na. Nagkaka-depression ang lalaki. Kumpara sa babae Kasi ang babae, although nagkakaroon ng dryness, there are things that they can apply. Women can apply para hindi magiging dry. So yung libido naman and desire, mental lang yun If you want it, na isipin mo, may engage ka Pero sa lalaki, talagang wala ng power. So minsan siguro, lalo na kung may pressure ka na you want
mag-work ka dyan, perform ka, Oo. lalong nape-pressure, lalong ayaw mag-perform. At saka dyan pa naman sa edad na yan, sasapit yung mga karamdaman ng lalaki. Oo. At 50s and 60s. Erectile Tataas ang blood dysfunction. pressure. Oo, diabetes. Diabetes, which na will lead to erectile nakakaapekto. dysfunction. Na Yan. ako bilang babae, dapat kinakausap nyo po yung partners nyo ng seryoso on this, yung inyong mga mister. Tapos siguro bilang iwasan nyo po yung pagbibiro. Medyo sensitive po ang mga lalaki dyan on that. Oo. Iwasan nyo po. Ito'y base na rin sa mga nakakausap ko ng mga doctors and also friends. Pinag-uusapan natin yan. Hindi pwedeng hindi nyo pag-usapan yon. Kayong mga girl talk kayo. Oo. Pinag-uusapan nyo yan. Kayo nag-share. Oo. Pero mahalaga na open kayong nakakausap nyo ang inyong mga partner on this para maintindihan nyo yung pinag-uusapan. Kasi minsan, di ba tayo mga babae, pag humindi ka, isipin nila, bakit to humindi? Kasi feeling ng mga lalaki, minsan dapat pag when they're ready, you're also ready. But minsan tayo mga babae, lalo na pag nagkakaedad, no eh. When you don't want it, you don't want it. At saka, hindi lang yun kasi ang ginagawa mo sa maghapon. Marami ka rin trabaho. So, ayan. So, simula pa lamang po, ayan na, medyo mabigat na yung ating discussion. Pero inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. Baka may mga tips po kayo. Yung ating question of the day. Diba? Anong question ano of the ang day? iyong tips para gumanda o pumogi? Inside and out. Diba? Inside and out. Hindi lang yung mga panlabas palagi. Kasi, anong gagawin mo? Kung banat na banat nga yung mukha mo, pero yung loob mo nangangulubot na, Oo. hindi rin tatagal po yan. Sali kayo, post po kayo sa ating live stream at 5 po ang pipiliin namin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Huwag po kayong bibitaw ha. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Katuwang ang MX3. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, what specifically does alpha, beta, and gamma nutrients do to our body? MX3 ay naglalaman ng 3 uri ng phytonutrients, ang alpha, beta, at gamma nutrients. These nutrients are specific types of xanthones found in MX3. Likas na sangkap na matatagpuan sa iba't ibang prutas at halaman tulad ng mangosteen. Sila ay mayroong mga antioxidant na katangian, which means they can help neutralize harmful free radicals in the body. Ang mga free radical ay mga unstable molecules na maaaring magdulot ng pinsala sa ating body cells and may contribute to the development of chronic diseases. The content of MX3 capsule can help protect cells and tissues from oxidative stress. Bukod dito, ilang pag-aaral suggest that alpha, beta, and gamma nutrients may have anti-inflammatory effects na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating katawan. Sa makatuwid, ang alpha, beta, at gamma nutrients na matatagpuan sa MX3 capsule ay maaaring mag-contribute sa overall health and well-being. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one! Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Iba ba yung energy level ko? Oo nga. Kasama pa rin po inyong lingkod, Cheryl Cosim, ng ating question of the day. Ano ba ang inyong tips para gumanda o pumogi inside and out? Yan. Kasama pa rin po natin si Doc Edwin Bien na ito, young na young, di ba? Sali po kayo sa ating discussion, mag-post po kayo sa ating live stream at 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Kanina na pag-usapan na natin paano tumatanda yung ating katawan. Kahit na anong gusto natin, talagang tatanda at tatanda po tayo. Pero gusto natin, di ba, we age gracefully. Puntahan natin yung role ng antioxidants. Lagi natin naririnig yan, mga kapatid, di ba? Ang antioxidants, sinasabi nila, pampabata. Tutulong yan sa ating pagtanda. Dapat ganyan yan ang ating katuwang. Pero ano ba talaga ang antioxidant, Doc Bien? Ano ito at anong mga source ito? Okay. Nito. Naalala nyo kung i-rewind natin, yung binanggit ko kanina tungkol sa telomere. Telomere. Oo. Telomere ay yung nandun sa dulo ng ating mga selula, yung chromosomes natin, na nagde-determine ng pag-edad natin. Ngayon, itong telomere na ito
ay prone siya sa damages mula sa ating kapaligiran. Ang tawag dun sa nagkukos ng damage na yon ay free radicals. Yan. So kung titingnan po ninyo, ang mga lolo natin nung araw, nakaka-90 o 100 years old sila. In the Bible, makakakita ka ng tagti 300 or 400. Yes, oo. Bakit nga ba? Yung telomere ba nila ay matagal, maubos? Kasi nga, hindi na-expose ito sa mga free radicals noong araw dahil mas maganda yung ating environment, pati yung ating internal environment. Pero kapag tayo nga ay may kinakain na hindi maganda, na-expose tayo sa hindi magaganda, mabilis umiksi yung telomere natin. Ito ngayon ang role ng antioxidant. Harangan yung free radical na umiikot sa paligid natin in entering our body at causing damage to our telomere. Ayun. So, kailangan natin, ito pala ang mabibili natin ng marami, antioxidant. Yan ang nalalaklak, hindi yung telomere. Ito yung lalaklakin natin, hindi yung telomere. Ito ang poprotekta sa ating telomere. Ayan, antioxidants. Lalabanan niya yung nagda-damage sa ating telomere na free radicals. That's right. Ayan. Ngayon, saan galing ka mo, di ba? Dahil hindi naman tayo nagpo-produce ng sarili nating antioxidant, kailangan kunin natin ito from the outside. But since we are mammals as well, hayop po tayo, kailangan kunin natin ito sa halaman. Hindi natin makukuha ito sa kapwa hayop. So, babawasan natin ang pagkain ng mga hayop, mga animal and meat products, at dadagdagan naman natin ang pagkain ng mga halaman dahil yun ang kailangan na nagtataglay ng antioxidant. So, kailangan po natin ng high source ng antioxidants. Mayroon akong picture niyan. Go ahead, Yan. Doc. Picture number 12 ang tatalunan natin direct, ha? Mamaya ko napuntahan yung picture number 11. Sa picture number 12, ito yung nangyayari sa atin eh. Ang cute nito eh. Sa umaga, healthy ang ating pagkain. Hinahanap yung picture number 12. Tumalon daw tayo. Tumalon kasi eh. Just one Ayan. picture. Yan. Picture, ayan. Ayan. Tingnan mo naman. 9 a.m., healthy. Itlog at avocado. Tanghali, salad. 7 p.m., healthy uli. Salad na naman and tofu. Ang problema natin ito pagdating ng gabi, alas 11, pupunta tayo ng refrigerator. Dok, sinadya mo ba yan? Dahil ganyan ako. Hindi ba't kahawig mo nga, Nakasalamin din, tulad mo, ayan. Pupunta ng ref at hahanapin lahat ng nandoon na natitira. I am so guilty. So That guilty is ka. so me. Nag-research ka ba kung paano ako pang araw-araw? Alam, yan ang aking, talaga, paano ba? Ang battle. Talaga? Struggle is real. Talaga? At nagbago na nga ako Dati, ayan, di ganyan, di ba? Parang kasi hindi rin naman po na ako makarne. Talagang magulay naman na rin po ako, masalad. Pero yung paghumiga na ako ng kama, nanood na ako. Kaya nga tama sinabi, as much as possible, wag tayong maglalagay ng television sa ating bedroom. Kasi ang bedroom meant na para pagtulog na. At huwag ka maglalagay ng refrigerator sa kwarto. Wala naman akong ref. Pero marami akong container sa side ko. Nuts, chips, yun natanggal ko na. Pinsan lang talaga yung pa ako ayaw magpapigil. Sumatayo mag-isa, bumababa. Bababa ka. Tapos magbubukas ka ng ref. Oo, pag titingnan ko doon, uy, may wine. Pwede bang wine lang? Wine lang. Sabi, hindi ako makatulog, bababa yung wine ako. may kasamang biko. So yun, it's a no-no. Pero, at nun kung dati, gabi-gabi, habit ko yun. Ngayon, natitiis ko na yung sarili ko. Ano ko na lang, weekends. That's good. Yan ang pampaikli kasi ng telomere. Ito ang pampahaba ng telomere. Sige, yan. Yung tinalunan natin direct. Picture number 11. Dati may picture ka, ginagawa mo to dati, nakikita ko sa post mo Patin. Sa bahay mo, meron pumupuntang instructor Yes, exercise. Yeah, pampahaba ng telomere yan. Pampahaba ng telomere. Yung paglalakad naman natin, di ba mga kapatid, paggalaw sa opisina, ang mahirap yung laging nakaupo ka lang. Ayan. Kasi yung konting movement po natin, exercise. But yes, ako kasi, depende. Kailangan may pupunta sa akin or hindi ako gagalaw. I'll be honest mga kapatid, ewan ko po kayo, kaya believe ako doon sa mga tao na talagang
sanay sila na talagang pupunta sila sa gym, magwo-workout, or kahit na nasa bahay, magwo-workout. Ginagawa ko yan eh. Nung pag may kailangan, pero kailangan kong may mag-push sa akin. Kailangan mo DI. Oo, pwede. Okay ako. Dance instructor, pwede, Doc. Kasayaw ako. Kahit di ako sanay sumayaw, aaralin ko yan, gagalaw ako. Or kung instructor, or coach yan, gagawin ko. Pero kung ako lang, at may kaharap ako, at papanoorin ko lang yung exercise, may kanya-kanya po tayong personality. So ako, I'm guilty of that. And that's the reason why, when I exercise, I make sure na, yun, kagaya niyan, yung coach ko dadating, sabihin ko, Coach, 8 o'clock puntahan mo ko, kasi malapit yung gym niya. So bago siya papasok, rarakitin niya ako. Rakit muna siya, diba? Para pag dumating siya ng 8, nakapikit, alam mo, problema ko po talaga yun, tulog pa ako. Mag-a-alarm ako. So, pagisingin ako, nandyan na po si Coach. Tsaka lang ako tatayo. Magbibihis ka pa. Kailangan ko talagang ma-pressure. Kailangan ma-pressure that is already there. At mabayaran ko siya for that day. So, tatayo ako. And yan yung problema ko sa sarili ko. May kanya-kanya tayong, diba? May kanya-kanya tayong problema. So, yun. Pero kung sasayaw din ako. So, exercise po pala. Ngayon, mas magsisipag ako mag-exercise dahil yun pala ang nagpapanatili ng tagal ng telomere, mga kapatid. Okay. O ngayon, may makakasama tayo. Sige, tingnan natin anong maipapayo niya. Isang tao na may edad na, pero batang-bata pa rin ang pag-iisip at pangangatawan. Naku, gusto kong makilala. Si Flor de Liza Bautista, kasama na po natin via StreamYard. Hi, Flor de Liza. Hi, ma'am. Hello po. Ayan, kung hindi mamarapatin nyo po, maaari po bang malaman namin kung ilang taon na po kayo? Sa isip po, 46, baliktad. Pero yung totoo, 64 na po. Batang-bata pa, di ba? 65 na ho ako this year. Wow, wala. Oo, batang-bata pa. Pero ano ho ba ang pinagkakaabalahan nyo ngayon sa buhay? Nung pandemic po, plantita ako eh. Pero nung napunta ho ako dito sa Manila, naging digital creator ho ako. Nagre-reels ho ako sa Facebook. Ang saya. Pero ito yung pinag-uusapan natin, Miss Flor, no, na pag nagkakaedad talaga tayo, so minsan na-overwhelm tayo sa pagbabago na nakikita natin changes sa ating katawan, sa pag-iisip, sa nararamdaman. Nakaranas ba kayo ng gano'n nung nagkakaedad kayo na nagkakaroon ka ba ng anxiety at panic attacks before? Kwentuhan nyo kami doon sa inyong journey when you were, nung nagkakaedad na. Actually, my life began at 50. Nung time na ho yun, nagkaroon nga ako ng anxiety. Kasi 5 ho anak ko eh. Tapos single parent ako, so may anxiety ako. Marami akong sakit. Yung skin ko ho, pangit. Hindi maganda ho ang skin ko and everything. Pero na nag-turn ho ako ng 180 degrees, meat eater din ako. Hindi ako umiinom ng tubig that time. Palaging puyat, ganyan. So parang ang pangit-pangit ho ng skin ko. Tapos yung nung 30s ho ako, mukha ho akong 60. Kaya ho ngayong 60s ako, bumabawi lang ho ako. Kasi binago ko ho yung lifestyle ko eh. Oh, okay. And then nagte-take ko ako ng mga supplements. Anong naging turning point? Parang paano mo inayos at para maging din stable yung inyong mental health, and also din pagdating sa physical aspect, ano rin yung mga ginawa mong changes? Kasi sabi mo 30s, mukha ka nasa 60. Talagang stress po ang inyong buhay. Sobra. Very stressful. Sobra. So ano po ang naging turning point at paano mo sinimulan yung pagbago? Nakita ko kasi sa salamin eh, parang nakikita ko yung sarili ko na isa na lang humbulate, hindi pumipirma. Wala na ako. Parang sobrang ang pangit ko ho talaga, parang hindi ko siya maano na parang, ano ba to, what's happening to me? Nasa 50s lang ako. So, 30s lang actually, that time. So, yun ho yung nasa struggle ko, 30 to 40. Nung 50, dun ho ako bumawi.
So, since yung lifestyle ko, nalaman ko, at saka napapakinggan ko na si Dr. Ben, mga lifestyle na dapat babaguhin, matutulog ng maaga, mag-inom ng mga supplements, ganon. So, malaki rin ho ang influence ni Dr. Ben to change my lifestyle. So, kung meat eater ho ako noon, ngayon I seldom eat meat at hindi ho ako nagdi-dinner. Ang heaviest meal ko ho sa umaga. Nagkakanin ako, ulam, tapos kakain pa ng tinapay, ganun, di pa nakontento. Tapos pagka lunch ho, babawasan ko na yan. And then paggabi, kumakain lang ako pag gutom ako. Otherwise, water or I'm sure it wasn't easy. Kasi kailangan maging habit, di ba, Doc? Maging habit at saka active. Oo. Itong si Miss Flor, mayroon yata siyang video Ewan ko kung may papakita sa atin. Sige nga, kasi sabi niya, anong di video ba, yan? content creator siya, nagre-reel. Aba? Ang sexy naman. Ano gusto niyo? Yung wall challenge? Ayan po, ito po. Stress ka ba? Hindi po, hanapin. Sayaw muna tayo. Aba, Ayun may yung pinapanood bewa. natin. Napakita na pala ni Doc yung sayaw ko. Oo. Ano aba? ba yung wall challenge? Meron ba tayo nun, Carmi? Nagwo-walling ka pa. Oo, hindi. Yung nakatiwari kang gano'n, tapos sinaas ko yung paa ko. Mga ganun. Headstand. Oo. Grabe. Natakot nga sila. Magaang yung pakiramdam ko Kaya, kinaya ko. And then, meron pa akong sinalin sila, yung nakataas yung paa ko, and then, hawak ko yung balakang ko. And then, nag-exercise ko ako. Ito, may dumbbell ka pang hawak dito habang ikaw nagsasasayaw sa may pintuan. Oo. Yan na yung pinaka-exercise ko. At kailan po ito, Miss Flor? Dancing. Kailan ka nag-start na yung pagbabago sa iyong lifestyle? Gaano mo nakatagal to sinimulan? 2014 or 16? Oo. Na nagbawas na ako ng meat. Kasi dati ho talagang kain ako ng meat. Umaga, tanghali, gabi, pork chop sa umaga, pork chop sa gabi, gano'n. Tapos hindi ako uminom ng tubig. Ang isa kong pinakamalaking pa rin is yung pag-inom ho ng tubig. Oo, napakalaki. Ayun, napakalaki yung bagay. Hindi naman ako talagang ma-exercise pero yung pagiging active ko is more yung pag medyo nalulungkot ako, dinadaan ko sa sayaw, kumakanta ako, gano'n. Lalo na naputol, sayang. Naputol ang kanya. Ayun. Pero ganda nung kanyang sinabi. Oo. Kasi nabawasan, sabi nga niya, ay yung pag-atake. Ayan, ma'am. Ayan yung pag-atake ng anxiety, yung mental state nyo po, ay apektado rin. Ganun din talaga pag nagkakaedad, mas nagiging dramatic, melodramatic. Ayan. Sensitive. Emotional. Tsaka nakita ko pati yung buhok nyo, pinaayos nyo. Tawa ko ng tawa. Tawa na ho ako ng tawa ngayon. Ngiti ng ngiti, tawa ng tawa, gano'n. Yeah. So parang very light na ho yung sa akin. Mahirap ho akong galitin. Ayan, kasi ang sinasabi sa kanila, sa edad kong ito, I'm preparing for my soul. So, ayoko ng mga away-away. Gusto ko happy lang, ganun. Tawa lang ng tawa. Sige nga po, Miss Flor, before we let you go, siguro maganda pong advice. Sa mga, you're now 60, tama po ba? 65? 64. 64. You're now 64. Doon po sa mga pumapasok na sa menopausal stage or nasa late 40s, early 50s, na pinagdaanan nyo na po, ano pong mapapayo nyo? Siguro ho, ang ko is yung mindset. Positive mindset talaga. Kasi before, sobrang stress ako. So, alam niyo yun, yung parang na-obsess ako to do something about myself. Naiiyak ako. Kasi parang that time, parang feeling ko, ano ba to? Kagaya ho nung gumraduate, mami, ayusin mo, dami mong sugat, dami mo, pangit ho kasi talagang skin ko. Ngayon, since na-obsess ho ako to change myself, na parang hindi, kailangan, baguhin ko yung sarili ko, wala namang ibang magbabago ng sarili ko. So, ang ginawa ko, pati yung mindset ko, binago ko na. Kung dati yung warrior ako, ay pinipilit ko na hindi mag-worry. Talagang dati pa nagkwento kayo sa akin ng problema nyo, mamaya, problema ko na rin. Pero ngayon, problema ko na, hindi ko pa pinoproblema. Ganon. So, ang pinaka, ko is the positive mindset. Kasi I believe that
what you think becomes a reality. So pag, kagaya niya, pag iniisip ko, pag harap ko sa salamin, ang ganda ko, o edi akala nila, ganda ko nga. Pag iniisip ko, sexy ko, o di akala nila, sexy din ako, kasi naka-mindset. Naka-mindset ako na, di ba? Kasi ang una daw kasing kailangan, maniwala tayo sa sarili natin, di ba? Kunwari, may sakit ka, so sabihin, may sakit ako. Ay, may sakit ka nga. Pero pag, kunwari, I'm not feeling well, sabi ko, hindi, wala to. Eh, di isasayaw ko, yung mga reels ko ho. Yan ho, yung mga time na nagsasayaw ako, yan yung mga, medyo stress ako. So, dinadaan ko sa sayaw, dinadaan ko sa salita, kanta, ganon. Tapos yung tulog ho, yan ang importante rin na, sabi nga nila, hindi na baling malipasan ka ng kain kesa sa tulog. I don't know kung totoo yun, pero para sa akin, di ba parang napaka-importante ho ng tulog. Tulog at tubig. Tulog at tubig. Oo, wow. Ang tubig talaga. Nako, ayan, Marami pong salamat. A day. Thank you, Miss Flor. Thank you for sharing your story. Ayan po, thank salamat. You po. And thank you very much for the opportunity. Stay young and healthy. Salamat po. Ayan po, si Ma'am Flor. Ngayon, napakinggan mo siya. She started daw, turning point at 50. Oo, 50 plus. What do you feel that you're entering that stage? May nararamdaman ka ba? Actually, ako, mas naramdaman ko siya the past years. Okay. Nagsimula yung battle ko, mga kapatid. When I turned mga nasa 42, 44, it was really a battle na hindi ko naintindihan yung katawan ko, hindi ko naintindihan what I was going through. At the same time, hindi ka pwedeng magpatalo kasi may extra pressure because ang trabaho ko ay humaharap ako sa camera. That's right. Pagharap ko sa camera, paghatid ng balita, dapat you're at your best, diba? Oo. Pero behind the cam, at pag-uwi ko sa bahay, it was hard for... Ang dami ko pinagdaanan. First, everybody knows and I've been talking about it, about my urticaria. Okay. Hindi ko naintindihan kung saan nanggaling yun. So, balat Kasi din. for the longest time, wala naman po akong allergies at all. Nothing. Nagsimula lang yung mga nararamdaman ko sa katawan ko nung mid-40s ko. Yan, yung aking urticaria, my anxiety. You know, there are just really nights na uupo na lang po ako. Upo na lang ako sa kama and then I would start crying. And then I would just say, I would just pray na, Lord, pagod na ako. Ano bang pwede ko pang gawin? Kasi ang iniinom ko ng gamot, paano ba? Sa blood pressure. I get emotional talaga. I'm hypertensive and then my urticaria, I would take like mga 6 na gamot and then hindi pa siya nawawala. Humuhupa lang siya. Magkakalma lang siya ng konti, pero hindi siya nawawalan totally. Ngayon, after ko uminom, mawawala siya ng 2 days. Paggising ko, meron na naman. Hindi po nyo siguro napapansin, pero pumapasok po ako sa trabaho. Minsan, namamaga yung isang mata ko. Minsan, mapapansin nyo, siguro magre-react kayo, parang bagong gising ako. But actually, namamaga yung mata ko because of my urticaria or my allergies. And kahit na lagyan ko siya ng cold compress, kakalma siya ng konti, pero hindi pa rin siya magpapantay. Pero ako, kung kaya kong magtrabaho, papasok ng trabaho In front of the camera. Hindi na lang ako papasok kung talagang hindi ko na mabuka yung isang mata ko or talagang totally mapapansin ng tao na hindi pantay. Pero minsan papasok ko, ang laki-laki ng pantal ko dito, dadaanan mo na lang ng concealer, tatry mong i-hide ng, ano ba yun, i-conceal mo, diba? Mga ganon. And then also, anxiety attack. Sometimes, bigla na lang akong tatayo, hindi ako makahinga. What's happening? I think I'm gonna die. Meron akong mga panahon na dadaling ko sarili ko sa ER. By yourself? Oo. Kasi feeling ko, hindi ako makahinga. Inaatake ako. And then dadating, mataas medyo yung BP mo, pakakalmahin ako, and then uwi ako mag-isa. Ay, hindi ko, it was a battle. Tapos, nakita ko yun kasi magkakilala na tayo nun. Yes, magkasama na tayo nun. Nagko-consult ako sa'yo, Doc. Hindi lang, pinapadala mo sa akin yung picture ng mga patsi-patsi mo eh.
Yun, minsan magme-message ako sa mga doktor ng alanganing oras because gusto kong mapakalma yung and I don't wanna tell my mom para hindi siya mag-worry. So ako lang sa loob ng kwarto hanggang tinry kong intindihin and i-accept. When I started accepting my imperfections, na parang nakakaedad ka na, may lumalabas na talagang ganyan. Inintindi ko kung ano yung pinagdadaanan ko, hinarap ko. If I'm having anxiety, then yes, okay, anxiety to. Parang inalam ko kung how to handle it, not na labanan. Kasi it will happen diba? Mangyayari, tatama. And then also, yung pagbabago ng weight, na people would say na parang, dumagdag yung, kahit na anong gawin mo, nag-exercise ka or nagbawas ka ng pagkain, sabi nga ni Doc, yung ating hormone yan, diba, na nagdadagdag tayo ng, hindi na natin may babalik, unless you really work hard for your body. I know naman din yung ginagawa ko lang sa katawan ko. So, hindi na ako nag-e-expect ng sobra, kasi wala naman akong ginagawa so, ang dami. But, you know, I've learned, and I'm glad na ngayong mag-50 na ako next week, natapos ko yung journey ko ngayon, and I'm ready to embrace my age, my 50. I'm parang, again, I've learned to embrace my imperfections. Okay lang na kaya ko ng pagtawanan yung sarili ko. 'Di ba? Parang hindi man ako mas afraid to tell my opinion on something. I don't care kung wala naman po nang babash sa akin. Thank you. Salamat po. Pero kung mapansin man nila that I'm gaining weight or I don't look as young as before, ang sa akin, ang balik ko sa sarili ko, ganun talaga. Talagang may edad naman na talaga ako. Tapos, pag may mga pinagdadaanan po tayo, and I'm just grateful na yung journey kong yon nakasama, ayoko mag-usapan to, pero nakasama ko yung changes ko to also spiritually. So, malaking bagay yon na mas madali akong, ngayon kahit na I get in trouble, or mayroong mga hindi sumasang-ayon sa'yo, yung ine-expect mo, it's so easy for me to accept things na parang, it's not for me. That's not God's plan for me. So yun, I'm lucky. I mean, it was a struggle. We will get, talagang, we will experience that. Pero mahalaga yung mga taong nakapaligid sa'yo, ang Panginoon, and ikaw yung sarili mo. So, nakita ko yun sa'yo I am happy to see na ina-accept mo na hindi ka superwoman. Kasi nung palang una tayo magkakilala, alam ko, type A personality ka Kailangan mangyari ito. If I want things to do right, I have to do it by myself. Ganun si Miss Cheryl po Hindi ako makali. Pero ngayon nakikita ko, she's mellowing down and it's more attractive sa'yo. Thank you. Kaya ganun mga kapatid, hindi natin hawak lahat Hindi natin pwedeng, 'di ba, Doc? Hindi natin mapipilit kung ano yung mga gusto natin sa overall health. That's right. Hindi po malusog nga yung katawan mo. Yung pag-iisip mo naman, mentally, emotionally, hindi dapat aligned. That's right. Spiritually, especially, so you will have peace. So ayan. Mga kapatid, break ba tayo ng kaunti? Yes, let's do this. Okay. Ayan po. At ayan po, mas inaalagaan ko na yung sarili ko, Doc. Mas conscious ako sa kinakain ko, wala na akong kung ano-ano dyan sa tabi ko. I've learned to drink more water. Talagang, at least 3 liters of water a day. Yun, sinusubukan ko. And also, less mga kung ano-ano unhealthy food. And dati ayokong nagtitake ng supplements. Pero naintindihan ko na as we age, kailangan natin ng katuwang. And that's the role po of daily supplements. That's right. And I'm just grateful na tamad po talaga ako. Di ba, pag sa Amerika, padadalang ka ng kung ano-ano ganyan kalalaking supplements ng
Sa MX3 lang talaga ako tumino. Tumino. And I take it twice a day. Ang MX3 capsule po ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Para po sa inyong karagdagang impormasyon sa MX3, tawag lang kayo ha sa MX3 hotline number 0918-8888-693 o dun po sa website na www.mx3.ph.